usapang pakalusugan. Ayan. Kasi gumawa tayo, Attorney G, ng survey. Kasi kahapon, I was in Radio La Verdad. Sabi ko, ano kaya magandang topic na madalas na gusto nyong pag-usapan? Kasi almost marami na tayong mga different topics na pag-uusapan. Sabi nila, Doc, pag-usapan mo kaya ang prostate again. Bakit? Sabi ko, kasi marami din tayong mga kalalakihan sa staff. Sabi, bakit? Meron na ba kayo? Ang babata pa nyo. Pero si Bep, gusto natin ma-renew ang ating knowledge, di ba? Kung ano nga, kagaya na sinasabi mo, Attorney G, parang kinakabahan ka. Of course, lagi tayo kinakabahan. Lalo na pag ito, ang pinag-uusapan, benign prostatic enlargement. Ano ibig sabihin benign prostatic enlargement? Dapat natin tandaan na lalaki lang ang may prostate. Pag nag-start ako ng lecture, lagi ko sinasabi, natatawa si Talia. Kasi may iba hindi alam eh. Pag tinanong mo mga common na pasyente, may prostate. Of course, hindi nila alam. Pero lagi natin sinasabi, prostate ay sa lalaki. So anong function ng prostata natin? Ito ay nagbibigay ng karagdagan likido, seminal fluid sa ating similya. Yun ang pinaka-importante, Attorney G. So ang semen natin, ang similya na likido, hindi yung sperm cell. Yung sperm cell kasi galing sa ano yun sa testicles. Yung likido ay galing sa prostate gland. Okay? So anong problema na kadalasan ang nangyayari sa prostate enlargement? Tatayo ako para makita yung okay, lumalaki siya. Paglaki niya kasi, umiipit siya dun sa daanan ng ihi. Either laterally or medially na sinasabi. Pag laterally ang paglaki niya, nakikita mo, nakakapa mo. So pag rectal exam ka, minsan nakakapa. Minsan sasabihin ng doktor, hindi ko nakakapa kasi medial enlargement. So ang paglaki ng prostata pwedeng medial or lateral. Anong sanhi ng paglaki ng prostata mo? This is, sabi nila, genetic. No? If you are genetically predisposed na lumaki ang prostata, pwede yan. Hormonal changes in testosterone mo. No? Yung hormones ng lalaki, pwede yon. Sabi nila, even pagkain. Yan, di ba Angela, yung mga mahilig sa spicy food. Kaya sinasabi niya, Dok, ang mga Bicolano ba? Madalas nagkakaroon. Madalas siguro malaki ang prostate. Pero we still have to change. Tingnan natin kung ano ang kondisyon ng prostate. So, pag naglumaki ang prostata natin, ano mangyayari? Magbabara. Yung ihi na naiipon dito, hindi na makakalabas. So, yun ang problema. Di ba napag-usapan natin? Pag may retention, pwedeng mag-infection. Pag may infection, pwede magkabato. Pag maraming ihi sa pantog na hindi mo mailabas, pwedeng umakyat sa kidney, pwede kang magkaroon ng infection. So damay-damay yan. No? Sa amin kasi ang kadalasan pag mga sakit sa, lalo na sa enlargement or prostate, damay-damay na yan. So pag hindi mo pinatingnan, pinasuri, kasi tinitiis mo, kasi nahirapan kang umihi, patak-patak ang ihi mo, every morning, gumigising ka ng 5 times, no? From 12 midnight hanggang 4 o'clock, kailangan less than 4 times. Ang gising. Ang pag-ihi mo. Gigising ka para umihi. Yes. Pag more than that, may problema na yan. So, baka may baraka, sabi ni Angela, baka may incontinence ka. So, kailangan mag-isip-isip ka na magpatingin, no? O magpa-rectal examination. Now, ano pang ibang consequence nito? Maliban sa infection, bato, o pwede niyan idamay yung kidneys mo. Now, ang maganda niyan, habang maaga pa, kailangan paliitin natin itong prostate natin. Kasi lumaki siya eh. So, kailangan paliitin natin. So, anong method na ginagawa? Meron tayong mga gamot. We have medications. Meron tayong mga gamot na para lumiit siya. Okay? Sabi nila, dati panahon may herbal medication. Diba? Para lumiit, pwede rin yun. Now, ngayon ginagawa natin, tinatanggal natin yung kinakayod mismo. I've talked about it even before. Yung mga kayod-kayod, diba? Yung mga surgical, laser, ganon. Maraming method yan. So, walang dapat kakaba ang ating mga manunood o mga pasyente because there is cure. Depende sa'yo. Ilalatag sa'yo ng specialista yan. Kung gusto mong parang menu yan eh. Pumili ka dyan. Now, ang isa lang option mo, pag ikaw ay may sonda, nakasonda ka na, nakakatheter ka, kadalasan medication is not workable.
So, opera na Kailangan yun. opera na. So, wag ka magre-reach to the point na nakasonda ka na, nakakatheter. Kasi ang nakasonda, most probably, chronic retention na yan. Hindi na mag-work masyado ang gamot. Pero Doc Joseph, pag na-treat na siya, meron pa bang possibility mag-reoccur? Very good. Very good. Kasi pwede. Kasi pag tinanggal natin lahat ang prostate tissue, hindi natin lahat tinatanggal. Meron tayong portion na iniiwan. Bakit? Ano sa tingin mo, Attorney G? Bakit sa akin ka lagi nakatingin, Doc? Hindi. Concern, di ba? Ikaw na ang guy Si Angel, di wala ba? bang concern na lalaki yan. Ano si Diego? Pati sa akin nakatingin lagi. Hindi. Kaya mapansin ko, nagtanong si Angel sa akin nakatingin. Nag-lecture sa akin nakatingin. Hindi, ang ano yan, pag kinakayod natin o Hindi tinatanggal. ba masakit yung kayod, Doc? Hindi naman, kasi naka-sedate naman ang pasyente. We leave a few tissues. Yung tissues na yan is for what? For production of seminal fluid. Di ba? Kailangan ng similya natin fluid. So we leave that. Yung sinasabi ni Angel, if you have a very strong tendency, genetic, na magtubo, mag-grow siya, so the remaining tissues na after ng resection mo, after 5 years, can recur. So yan sinasabi natin, Angel, regrowth. Pero No, Doc, Talia? Sige, go ahead. Dad. makaka-apekto ba ito sa sa pag-produce ng magbubuo ng baby yung Oo. partner? Pag na-opera At na? saka, Okay. kung nagtalik ba sila, maaari bang meron siyang maipasang bacteria o whatever dun sa partner niya? Very good question mo. Mga tanong nila talagang mga Wala kaming prostate. pang-residente. Attorney G. Pang-residente pa yan? Pang-residente, mga specialty na resident. Okay. One, unahin natin infection. Kagaya kanina binanggit ng ating caller, si Lydia yata, di ba? May prostatitis ang asawa. If you have infection here, yung capsule ng prostate natin, sabi natin double layered yan. Maganda yan sa atin, double layered. Di ba, Attorney G? Ang bacteria hindi nakakalabas. Maaano na yung basta-bastang lalabas. So saan siya pupunta pag may infection? Meron tayong ducts dito, may butas. Yung butas na yun, dire-diretso doon sa vas deferens, papunta sa testicles. No? So pag infection mo, you have bacteria, you go ascending, pupunta siya sa vas deferens. Yung vas deferens, yun ang tinatanggal natin pag vasectomy. Then it could cause infection to the tubes. Yun ang sinasabi ni Talia, baka mag-cause ng infertility problem. Your prostatitis can probably cause infertility problem. Okay, now, yung sinasabi natin na medication or surgical management ng prostate, pag tinanggal, could it cause later on yung erectile dysfunction, yun ba tinatanong mo? O erectile dysfunction or other problems. Depende yan kung gaano kalaki ang prostate mo. Usually kasi hindi naman natatanggal. Pero pag na-tweak mo yung mga sphincter niya o yung mga ducts niya, there could be a possibility na magkaroon siya ng mga retrograde ejaculation. Pero ang erection per se, maaring hindi naman affected, no? So you still have your erection, very good. Pero ang ano natin dito, kaya pag masyadong malaki, baka yung mga nagko-control, baka matamaan. Okay? Doc, I want to go back din sa Yes. treatment and management of enlarged prostate. Of course, pagka hindi ka pa masyado matanda, wala ka pang masyado edad, di ba? Pag nagkaroon ka ng enlarged prostate, you have, yung tulad ng sinabi ko, you have all the options, di ba, to choose from kung anong gusto mong gawin para ma-manage and ma-treat yung enlarged prostate. But when you're old na, say for example, 70 pataas, nababawasan din ba yung options mo when it comes to treating the enlarged prostate? Yes. May consideration tayo kasi one is you check the medical condition of your patient. Okay? May iba naman kasi kahit na malakas siya, gusto niya magpa-opera. Pag nabigyan naman siya ng clearance ng maganda, pwede naman siyang maoperahan. No? A clearance is warranted sa amin, no? Yun ang basehan namin kung ma-operahan. Kasi may iba kasi 70, very strong. Gusto lang niya pero pag binigyan ng clearance siya ng cardiologist, ibig sabihin it is safe.
It is safe, no? So, walang problema. Pero pag walang clearance, sinasabi mo, at hindi siya nabigyan, then you go to other options, medications, yung tapos tingnan mo na lang kung ano ang simptomas meron yung pasyente at 70 years old, at that time na ano pang mga remedies na pwede gawin. Kasi pag hindi nabigyan ng clearance, wala na yan. So, lahat ng surgical intervention mo, kahit na sabi mo laser siya, yung mga bagong technologies, hindi pwede yan. Hindi pa pwede. Ang only option mo is medication. Diba? So would you advise na putulin na lang yung vas deferens para hindi na mag-transfer yung bacteria dun sa testicles? Kung ayaw mo na magkaanak, pwede bang putulin na lang yun? Depende yung pag-asawa mo kasi pag feeling mo naman palikero. Kinabahan ako sa putulin. Kinabahan. You don't do that. Biglang umatras si Attorney G, putulin. Ang problema kasi natin, Ninang Risa, kasi yung populous na male natin, it takes a while para masabi sa kanila, ma-program na you need vasectomy. Yun. We'll get that in another Bago tayo magkaputulan, mga Putulin na natin. Usapan na nila. Attorney G. Putulin mo na. Dok, maraming salamat. At sa susunod ulit, tuloy-tuloy natin yung mga talakayan ganito po sa mga putulan.